Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naaabot ng video na ito. Kamusta po kayo at welcome po dito sa AMV o Avoy Mix video. Ngayon po ay pag-uusapan natin ay ang tungkol sa pagiging isang ready. Handa ka na ba kung sakaling dumating ang World War III? Sabi po kasi nila ay papasok na ito o nandito na tayo sa mga panahon ng World War III. Hindi po nalilingid sa ating kaalaman ang mga kabit-kabilang mga balita na tungkol sa mga labanan o gera na nangyayari ngayon sa ating daigdig. Meron pa rito na tinatawag na mga kampihan. So, pag nagkakaroon ng kampihan, lumalaki po at lumalawak ang isang labanan dahil sa mga kampihan. Dito po sa Southeast Asian nation o dito sa ating West Philippine Sea, nagkakaroon din ng kampihan. At sa isang pagkakamali lang, maaari rin pumutok ang gera. Ganon din naman sa ibang lugar sa Middle East, nagkakaroon ng kampihan. Pumutok na po ang mga gera doon at patuloy po itong lumalala at lumalaki. Ang hindi lang nakikialam dito ay ang UAE o United Arab Emirates, pero darating ang oras na talagang magdidesisyon ito kung kanino ito kakampi. At ang Amerika po ay naghahanda na sa isang malaking labanan at ito ay confrontations within dito sa kanilang kalaban, yung mga Chinese o sa China. Gayon din po ang Russia. Malaki po ang kanilang pagbabanta dito sa mga Westerners kung sakaling makikialam ito. Ngunit unti-unti na nga pong nakikialam itong mga European. Kaya marami po ang nagtatanong na kung malapit na nga ba tayo sa mga huling araw, sapagkat sinabi sa Biblia na isa ito sa mga palatandaan na malapit na tayo sa mga huling araw o ang second coming o pagbabalik ni Kristo. Ngunit kung minsan ay magtataka ka dahil paulit-ulit nang nagkakaroon ng digmaan, paulit-ulit nang bumabangon ng mga kaharian laban sa kaharian, bakit hindi pa dumarating ang sinasabi nilang second coming? Ano ba talaga itong ating nararanasan? Baka ito ay manapanahon lamang. Tingnan po natin sa Biblia kung ano yung sinasabi dito. I-check po natin sa aklat ng mga ngaral. Mula sa aklat ng Biblia, mga ngaral, Kabanata 3, talata 1 hanggang 15. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat sa mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at ng kapayapaan. Kung inyo pong mapapansin ay nabatbat ho lahat dito o nasabi ang lahat ng kapanahunan na maaring mangyari sa buhay ng isang tao. Ngunit bakit nga ba paulit-ulit lang na parang tag-araw at tag-ulan ang mga kapanahunan? Ang sumulat po nito ay si Haring Solomon. At si Haring Solomon po ay humingi ng talino sa Diyos at ibinigay po ito. Kaya nalalaman niya po ang lahat ng mga kapanahunan ito.
Kaya siya mismo ay naglagay ng tanong at siya rin mismo ang sumagot. Ituloy po natin. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinaghirapan? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Putulin po muna natin dito sapagkat napakagandang bersikulo ito. Isa po to sa dahilan kung bakit ang tao nagnanais na malaman yung hinaharap. Pero hindi naman pinagkaloob ng Diyos na malaman kung papaano nagsimula ang lahat, kung papaano at ano ang magaganap. Kaya nahihirapan yung tao papaano ba nagsimula ang ating daigdig. Hanggang ngayon, pilit itong pinag-aaralan. Pero hindi po nila talaga matuklasan. Ang pyramid na lang po, example, hindi po nila alam kung papaano ba talaga ito nagawa. Papaano ito naitayo sa wala namang mga kagamitan at napakatibay. Minsan nga naniniwala ako na baka ang Diyos ang gumawa ng mga pyramid na ito. Tuloy po natin. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi ang magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko ring kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag pa. Wala ring dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na noong una. Gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. So malinaw po ang naging kasagutan ng Biblia upang ang tao po ay magkaroon ng takot sa Diyos. Ito po ay isang uri ng kapangyarihan ng Diyos na ang lahat ay nasasakop at lahat ay pumapailalim. Walang sino man ang hindi. Ito ang kapanahunan. Kaya matakot ka sa Diyos sapagkat sa mga panahon na ito, maaring ang buhay mo ay makitil o maaring ikaw ay magpatuloy. Ang digmaan at kapayapaan ay parte lamang ng itinakda ng Diyos. Kaya maging handa sa anumang oras at anumang pangyayari. Hanggang sa muli po, ito po ang Avoy Mix Videos. Maraming salamat po.